Libo-libo ang inaasahan dadalo sa Thanksgiving party ngayong hapon para kay President-elect Rodrigo Duterte at mula sa Davao City, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Maris, alauna ngayong tanghali inaasahan yung opisyal na pagsisimula nitong Thanksgiving party para kay President-elect Rodrigo Duterte dito sa Davao City. Pero kanina pang alas 6 ng umaga o alas 7 ng umaga, ang ilan sa mga kababayan natin ay nagpupuntahan na rito para raw makipanood. 100,000 people o 100,000 katao nga gaya ng nabanggit mo ang inaasahan na bilang ng mga manonood dito. Pero ayon sa mga organizer, nitong tinawag na Do 31 Thanksgiving party ay posibleng lumobo raw na hanggang 300,000 na ang nadadagsa dito sa concert grounds sa Crocodile Park sa Davao City. 630 Mindanao-based performers at 30 naman o 30 Manila-based performers ang nakaline up sa 12-hour concert na aabutin hanggang alauna ng madaling araw. Kanina ay nakausap natin ang ilan sa mga dadalo at ang ilan daw sa kanila ay galing pa sa Metro Manila. Narito yung ilang pahayag natin sa kanila. Nay, taga saan kayo, Nay? Taga Pasay po. Tatakbo masyatindi. Talagang nag-voluntaryo na mangampanya para sa kanya. Proud na proud kami from Zamboanga, Sibugay. At ipabot namin kay Sir Duterte na maka-congratulate kami sa kanya. Naabangan namin yung artista. Hindi man mainit, may kahoy man. Tapos may kami, tubig dala. Sa pinagsasabay na yung sound check at saka yung ilaman dito sumasample na ng tugtugan habang patuloy yung pagdating ng mga manonood. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw ay nagsagawa naman ng medical mission at feeding program ang city government ng Davao City. Hanggang mga 1,000 tao raw ang pwedeng ma-accommodate ng 3 tents sa loob ng People's Park yan. Kanina sinilip natin yan, Maris, na sinetap ng mga volunteer doctors at nurses. May mga giveaway din na tinapay at mga packed lunch. Samantala, Maris, sa isang text message ay sinabi ng kampo ni President-elect Rodrigo Duterte na kung hindi raw siya iboboykot ng media, ay siya na raw mismo ang boboykot sa media. Ito ay matapos lumabas ang panawagan ng isang international group na Reporters Without Borders na wag nang siputin ng mga mamamahayag ang mga press conference ni Duterte dahil sa mga kontrobersyal niyang pahayag ukol sa media killings. Bago nito ay inanunsyo rin ng kampo ng President-elect na hindi muna raw magpapatawag ng press briefing. Ipapadaan na muna raw sa government network na PTV4 ang kanyang mga pahayag para hindi raw di umano ma-misinterpret ang kanyang mga statement. Samantala, Maris, inanunsyo rin dito ngayon ng organizers na papayagan lamang ang alcoholic drinks dito sa venue pagkatapos na makaalis si President-elect Duterte dito sa Crocodile Farm sa Davao City. Pero sa ngayon ay hindi pa rin daw matiyak ng mga organizer kung anong oras dadating ang President-elect. Maris? Cedric, linawin lang muna natin kaugnay doon sa naging pahayag ni Bongo. Bahagi ba ito na estratehiya ng bagong Pangulo? Ano ba ang basa dito ng mga mamamahayag na nagko-cover dyan? Kasi I understand, marami pang mga journalists ang ngayon lang nagsidatingan, especially to cover the Thanksgiving party at sa mga succeeding na supposedly mga press conferences pa rin. Pero mukhang wala muna silang aasahan. Cedric? I suppose, Maris, that's one way of describing it. Yung sinabi mo na strategy dahil kagagaling mo rin lang naman dito. At alam ng mga kasamahan natin dito, not just yung Manila-based journalists, but especially yung mga Davao-based journalists na nagko-cover kay President-elect Duterte na si Davao City Mayor Duterte ay medyo he has his way of coming out o paglalabas ng mga statements na minsan hindi mo alam kung totoo yan o seryoso ba yan o yung gaya nga ng pag-describe niya is preposterous. So ngayon, ang magagawa lang ng mga journalists na naka-base pa dito is mag-abang na lang kung talaga bang wala na tayong pagkakataon na makakuha ng panig sa kanya. Ito nga sinasabi na iboboykot na lang daw niya yung media. Kung hindi daw natin iboboykot sa kanya, merong konting pag-appreciate dito na seryoso, pero hindi mo rin maiwasan na isipin na baka naman na medyo nang titrip lang, for lack of a better term, itong kampo ng President-elect. So, alam naman natin na pagka nagko-cover tayo sa kanya, medyo minsan dinadaan niya sa biro yung mga bagay-bagay at siya rin na nagsabi na hindi naman daw lahat ng kanyang mga inilalabas o pinapahayag ay dapat daw na paniwalaan. Maris. Maraming salamat, Cedric Castillo.